bansa natin, tulay ng mga hinaing. Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. 5 minuto makalipas ang 10:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang 11:00 na umaga. Naririnig po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng RP1 page. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang tungkol dito sa mga microplastic, nanoplastic na nakakaapekto sa ating katawan, lalong-lalo na daw po sa ating brain o sa ating utak. So yan po ating pag-uusapan sa unang bahagi. Sa ikalawang bahagi po, makakasama naman natin mula sa Department of Migrant Workers, hopefully ay si Secretary Hans Leo Kakdak. At kung hindi naman ay si Assistant Secretary Jerome Pampolina. Nakukaugnay po ito doon sa mga tinatawag nilang sea abandonment, yung mga abandoned ships na kinalalagyan ng ating mga seafarers. Sa ikalawang bahagi po yan. Pero ready na via Zoom ang ating unang guest, si Dr. Jose Antonio Luis Pantangco, neurologist ng Makati Medical Center. Good morning po, Doc. Good morning po, Ma'am Ben. Ayun, naku, batang-bata pala si Doc Pantangco. Doc, ang pag-uusapan nga natin tungkol dito sa microplastics at mga nanoplastics na napabalita na nakaka-apekto sa ating katawan. Hindi lamang po sa ating mga internal organs, kundi higit dun sa ating utak. Ano po ba ito muna, Doc? Yung microplastic po kasi siya. So, micro meaning yung mga nakikita sa microscope, no? Plus plastic po siya. So, ito yung maliliit na plastic na fragments, usually less than mga 5 mm ng size. Tapos, galing po ito sa mga packaging, water bottle, car tires. Usually yan po ay galing po sa plastic. Yan po yung mga plastic na micro. Yung mga ginagamit natin na mga plastic ngayon. Yes po. Oh, okay. Pero anong kaibahan po, Doc, ng microplastic at saka dun sa nanoplastic? So, micro yun nga po. Micro, ibig sabihin, nakikita sa micro. Yung nano, parang unano or maliit. So, mas maliit pa ito sa micro.
So, mas maliit pa Almost siya. invisible po ito at madaling makakapasok sa ating katawan kasi mas maliit. Mhm, So, mhm. yun po. Aha. Dahil sa kanilang laki, mas maliit. So, mas potentially dangerous po ito, yung nanoplastic po. Mhm. So yung napabalita po, Doc, na yung mga nanoplastics at mga microplastics na ito ay nakakaabot doon sa ating brain o doon sa ating utak. Gaano po yung inyong, meron po bang mga na-encounter na po kayo na mga ganitong case? Medyo recent news lang po kasi ito, no, sa mga micro at nanoplastics sa Mhm, utak, no. mm. So over the last year lang po, no. Aha. Very new lang po yung ano, pero yung mga sinasabi po na studies na sinasabing na pwede po ito isa sa mga cause ng dementia po or ulyanin. Mm, mm. Okay, paano po natin masasabi na ma-i-relate natin yung dementia dito sa pagkakaroon ng nanoplastic? Mm. Although bago pa lang kasi yung mga studies, no? So actually recent lang po. This month lang ata po yung bagong research, no? Pero Aha. sinasabi nila, naiipon po yung mga nanoplastic sa brain natin. So kung Aha. kumakain tayo ng may plastic tapos pupunta sa utak po, pwede pong mag-hinder po ang pag-iisip natin at eventually po mag-cause ng dementia po. Okay. Pero may mga studies na po na isinagawa para masabi natin na may relasyon yung dementia doon sa pagkakaroon ng nanoplastic sa brain. Sinasabi ko nga po na recent lang po talaga, no, nasa news lang po sa US na nakita lang po nila. So baka may correlation po kasi sa dementia, binubuksan nila yung utak tapos ina-evaluate nila yung ano. So mas madami pong nanoplastic ang mga taong may dementia. Okay. So ito po parang sinasabi lang natin merong correlational pero hindi pa proven na talagang yung mga microplastic na ito ay nagiging cause talaga ng dementia. Hindi pa po. Okay. So, kailangan pa po ng maraming pag-aaral. So, i-educate nyo nga po kami, Doc. Paano po yan, nabe-breakdown po ba itong mga plastic na ito, yung nanoplastic sa katawan ng tao? At saka, may chance ba ito na lumabas sa ating katawan? Pumapasok po ito, ma'am, kasi the microplastics at nanoplastics pwede po siyang pumasok sa katawan natin in 3 ways, no? Number 1, sa paglanghap. So pag humihinga tayo, may mga plastics sa particles sa air. Kaya inigop natin, pupunta sa lungs, tapos pupunta sa bloodstream po. Yung pangalawa, sa pagkain at inumin. So yung mga plastics, pwede natin makontaminate yung ating food and water, lalo na sa yung mga naka-plastic lang po na pagkain or mga water bottles po na iniinom natin. Number 3, pwede rin po sa contact sa balat. Although less common, pwede naman po siyang pumasok dahil sa mga sugat or sa mga products na ginagamit natin sa skin natin, no? So may mga recent articles na sinasabi na yun nga, pupasok through the skin din po. Okay. Yung breakdown po, yung problema lang po sa plastic, hindi na breakdown masyado ng katawan natin ang plastic, no? Kasi sa katawan natin, wala tayong enzymes or mechanisms para mag-breakdown ng plastic. Okay. Kaya once na pumasok sa katawan, medyo matagal bago mawawala po. Pero nawawala, matagal nga lang. Tama ba? Sa ngayon natin po, hindi po natin alam kung nawawala po talaga yung plastic sa katawan natin. Oo. Kasi sabi dun sa isang experiment, sinasabi nila na nakita nga nila sa brain yung mga plastic na ito. Pero may mga nagsasabi na baka daw, kasi yung brain daw natin ay majority ay fat, sabi niya. So, baka hindi tama yung mga may chance na hindi tama yung maging result kasi baka meron ding nangyaring contamination like for example dun sa laboratory. So possible ba yan, Doc? Possible naman po, no? Although hindi naman nila ilalabas yung study na yan unless proven na talaga na may plastic po talaga sa brain natin. So, mukhang meron na talaga yung plastic sa brain natin. Okay, so hindi lang contaminated, hindi lang din dahil dun sa fat sa brain. So talagang meron na talaga na mga plastic doon sa ating katawan. Anong mangyayari kung halimbawang dumami yung nanoplastics o microplastics sa ating katawan, lalo na doon sa ating brain?
Sa tingin po ninyo, Doc? Pag dumadami yung plastic ng Sa- tao sa brain, sa katawan natin, hindi magiging plastic po tayo lahat. Hindi, pero ano ba yun? Magiging... Joke ba yun, Doc? Joke lang naman po. Okay. Usually, yun nga po. Although madami pang studies, kulang pa kasi, recent lang po kasi lahat ng study na to sa microplastics, no? Pero sa amin, yun nga, dumadami na yung plastics. Pero nakikita nila sa mga studies po na pag yung mga taong may sakit, mas maraming micro at nanoplastics sa katawan po. Oh, yun na nga, no? So, bukod dun sa, sabi mo nga, Doc, maraming sakit, yung mga marami ding nanoplastics sa katawan ng tao. So, bukod dun sa dementia, ano pa yung mga posibleng sakit na pwedeng idulot nitong nanoplastic? Bukod po sa dementia, sa mga may nakikita din po sa mga taong na heart attack or na heart attack po, tinanggal po nila yung ugat. Tapos in-evaluate na po nila, nakita po nila na may microplastics din po sa ugat natin na posibleng pong cause ng heart attack. Oh, so yung atake din pala, no? Anyway, Doc, makikiusap lang ako ha. Meron na tayong konting plugs dito, tapos babalikan ko po kayo. Magpapatuloy po tayo dun sa ating pinag-uusapan. Pagkatapos lamang po, Doc, ha, ng ilang paalala. Balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ang 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Kakulangan sa pagpapaaral. Isang aral na hindi na dapat maranasan ng sinuman. So ngayon, there are almost 800,000 young Filipinos in both public and private universities who are receiving the tertiary education subsidy and the Tulong Dunong program. Ito ay dagdag na ayuda between 15,000 and 20,000 per school year for the day-to-day expenses of our students, pamasahe, pagkain, libro, etc. Libreng edukasyon ang aksyon ng CHED. So meron tayong targets yan every year, tumataas. At sinisigurado natin na yung pondo ay tuloy-tuloy ding tataas. Na ang tanging kapalit lang ay ang dedikasyong makatapos sa pag-aaral. Tulong-dunong, nahatid ng Commission on Higher Education. Magtatayo ngayong taon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOTR ng ferry system sa kahabaan ng Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake at ito ay tatawaging Mapallia Ferry. Ang Mapallia Ferry ay kagaya ng nasa Bangkok at New York. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa bagong Pilipinas, may kalidad ang serbisyo ng transportasyon. Alam nyo ba na nakapagtala tayo ng higit 4.8 million tourist arrivals noong 2023? At ang kita natin mula sa turismo ay umabot mahigit 300 bilyong piso. At upang lalo pang mapalakas ang hotel industry sa Pilipinas, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang Hotel Industry Strategic Action Plan. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage
and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Ngayon, umabot na sa 5.9 million ang bilang ng dumating na turista sa bansa. Kaya naman nakalikha ng 6.21 million na trabaho ang turismo para sa mga Pilipino. Sa pamagitan ng Hotel Industry Strategic Action Plan, isa na namang bagong Pilipinas, Marcos Legacy. Binuhay muli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang turismo sa Intramuros sa pamagitan ng pagtatatag ng isang cultural heritage hub, ang Intramuros Tourist Center. Ang state-of-the-art facility na ito ay bukas araw-araw. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Kulturang buhay at kwento ng inspirasyon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa patuloy na pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para gawing top investment destination ang Pilipinas, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nahigitan nito ang investments target ng ahensya na 200 billion pesos sa taong 2024. Tinatayang 70,000 direct employment ang idudulot nito at higit pa. Sa paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga, for every direct job created inside the economic zone creates 5 more. So, ang laki ho ng multiplier effects nito sa local, especially sa national economy natin. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balikan natin si Dr. Jose Antonio Luis Pantangco, isang neurologist mula dyan sa Makati Med. Okay, so Doc, sa mga problema na ito na nangyayari ngayon sa atin, no, kaugnay nga nitong mga sinasabi nila na pagkakaroon ng plastic sa ating brain. Sa ngayon ba, sir, meron ba tayong mga pag-aaral na rin na isinasagawa para naman na, kumbaga, masolusyonan natin itong mga ganitong klaseng problema? Para paano po matanggal yung plastic? Yes, oo. Kasi una-una nga, Doc, meron ding mga nagtatanong kung paano nga ba yung accumulation na nangyayari, no? Yung microplastic accumulation sa ating brain. Paano ba nangyayari to? At tinatanong nga nila kung paano itong mga particles na ito ay nakakapasok sa ating katawan. Kumbaga, ano bang pathways yung kanilang ginagamit o involved doon? Usually nga po, pumapasok na sila usually sa paghinga or sa pag-iniinom o sa pagkain natin. Tapos unti-unting pupunta sa bloodstream natin. Pag pumupunta sa bloodstream natin, sa ugat natin, pwede pong pumunta sa lahat ng parte ng katawan. Yan nga, sa brain, sa studies na nakita natin, sa brain, sa heart, buong katawan po pwede po. Dahil kasi, yun nga, sa ugat po. Oo, pero Doc, bakit kaya sinasabi nila mas maraming sa brain na pupunta? May sagot ba doon? Wala pa naman. Wala pa pong study kasi dyan, ma'am. Pero kasi plastic po kasi tayo. Okay. Pero sa ngayon, sa tingin ninyo, Doc, meron ba tayong magagawa para, kunwari, kung talagang nandun na sa loob ng katawan natin, may mga pag-aaral ba na ginagawa para talagang ma-flash out yun sa ating katawan? Siguro once na-prove na po talaga na 100% na may cause talaga ng dementia, cause ng heart attack talaga, siguro gagawa na ng paraan or gamot para matanggal po yung plastic sa brain. Pero sa ngayon, wala pa pong gamot or paraan para matanggal yung plastic po sa brain natin. Oo, except yung sana ma-lessen o ma-eradicate talaga yung paggamit ng plastic. So, kasi lahat ng plastic talagang talagang pwedeng maging nanoplastic, microplastic, Doc, di ba? So, kahit nasabihin pa nila na may mga plastic kasi ngayon na safe na gamitin ng mga tao, sabi nila, di ba? So, pero pag tinapon na yun yung parang nagiging problema. Yan yung problema din kasi, ma'am, no? Hindi natin alam kung 100% talaga na safe yung lahat ng plastic natin, no? So, mas mabuti talaga yung prevention para hindi tayo magkakaroon ng plastic po sa katawan natin. So ano ba yung mga pwede nating gawin, Doc, para ma-prevent yung pagpasok dun sa katawan ng mga plastic?
syempre, huwag gumamit po ng plastic, no? So, kung may bottle po kayo, katulad sa akin, na metal po, na aluminum, or kaya gumagamit ng glass or ceramics po, yan po yung gamitin po natin para mag-iwas po ng plastic. Kaso syempre, yung mga iba talagang hindi rin natin naiiwasan, ano, yung mga paggamit talaga ng plastic, di ba? So, Yes po. oo, kasi ang problema din, Doc, sinasabi nila na maski sa air, sa environment natin, nandyan na talaga yung mga nanoplastic at saka microplastic na yan. So talaga, kailangan ba tayong everyday magsuot ng mask pag tayo ay nagta-travel? Opo. Yan po talaga yung mahirap po talaga sa ano, no? Hindi talaga natin maiwasan talaga na may plastic talaga sa air. Yung ina-advise po is mask as much as possible, or mag-iwas po talaga tayo ng mga areas ng high na may air na pollution po. Oo nga, yun yung at least man lang pag lumalabas ka ng bahay. O may tanong daw dito, paano daw po yung sa tingin mo, Doc, yung face mask na may fiber din na maliliit, pumapasok po sa ilong, ganon. Yun daw yung tanong nila. Nakakasama din ba yon? Daw. Hindi ko rin masagot po yan, no? As a doctor po, araw-araw din ako gumagamit ng face mask. So mukhang naipon na rin yung plastic sa utak ko din po. Okay. Naku, medyo pero sa tingin mo, Doc, gaano kaseryoso itong mga ganitong balita at gaano ninyo siniseryoso, lalo na kayo dyan bilang isang neurologist? Hello po? Ayun. Hindi ako narinig. Ayun, Doc. Ang tanong ko, sa tingin ninyo, gaano kaseryoso itong balitang ito, itong issue na ito, tungkol dito sa pinag-uusapan natin, at gaano rin siniseryoso ng inyong mga kasama, like yung mga neurologists natin, itong ganitong issue? Yun nga po, this is new information talaga to all of us, no? To all the doctors, to all neurologists na may plastics talaga sa katawan natin, no? Until we find out, may correlation na nga to sa dementia, sa pag-ulyanin. So until we find out na 100% na yung plastic na ito ay nagkakos ng dementia, yun nga, very important po sa atin ito. So once we find out po ito, gagawa talaga po tayo ng paraan para matanggal or para maiwasan ang mga plastic po sa utak natin. Okay. So paano natin, Doc, malalaman na talaga 100% ito nga talagang may epekto dun sa pagkakaroon natin ng dementia? Kailangan pa ba natin ng maraming mga studies, experiment? Kailangan po ng mga experiment or correlational study talaga para malaman natin talaga. Mga paano mo, gaano karami? Pag sinabi natin correlational studies, paano ba ginagawa yan? Sa mga studies po, so usually mga years po kasi yung mga study na ganito, no? So tinitingnan nila over time kung mga taong nagkakaroon ng dementia, inoobserbahan nila, tapos titingnan nila, minsan binubuksan yung utak, tapos titingnan nila kung may plastic. So, titingnan nila kung ganun talaga, kung meron po talaga. Kung meron. Or yan po talaga yung cause. Okay. So sa tingin mo, Doc, mga gaano katagal pa yung ating gugugulin dito na panahon para talaga malaman natin na ito na nga, totoo nga? Siguro, estimate po, since mabilis naman po yung mga research natin, lalo na sa US at saka sa ibang bansa, no? Estimate po, siguro mga 5 to 10 years pa po, malaman natin kung totoo talaga na yung plastic nagkakos ng dementia po. Naku, baka by that time, marami na talaga may plastic sa katawan. 5 years. Kasi sinasabi nila na bago na-perform din itong mga studies na to, medyo matagal na rin daw na nangyayari no? So, naku, baka hindi kaya pagdating nung ganong panahon, marami na talaga yung may ganitong sakit o nagkakasakit dahil dito sa nanoplastic. So, dementia lang naman, Doc, yung nakita nila doon sa kanilang studies na may effect itong mga nanoplastic at microplastics na ito. Yes po, may mga effect. Yung mga effect kasi niya, yun nga, sa microplastics, nagkakos ng inflammation or pamamaga
sa brain, at tapos sinisira nila yung cell functions po. Pwede rin po posible na magkakaroon ng toxins yung plastic po sa brain kasi yun nga, foreign body po kasi siya. Oo, yun na nga no. Tapos hindi pa agad-agad matatanggal. Anyway, Doc, maraming salamat at least na-inform kami tungkol dyan sa maaring maging epekto nitong mga nanoplastic at microplastic na ito. Kasi base nga doon sa mga pag-aaral, hindi lang doon sa yung mga pati sa air, sa environment natin, sa soil, nandyan na lahat sa mga isda na mga nandyan sa dagat, nakikita nila na meron na rin mga microplastics at nanoplastic. Syempre, pag kinain natin yun, kasama na doon na makakain din natin kung ano man yung laman ng mga isda na yan. So, medyo delikado talaga. Sana pag-anuhan natin talaga ito kasi talagang ito na yata yung problema ngayon dahil sa mga paggamit natin ng mga plastic na to. So, Doc, maraming salamat po. Thank you din po, ma'am. Okay. Ayan, si Dr. Jose Antonio Luis Pantangco, isang neurologist mula sa Makati Medical Center. Samantala, magbabalik po tayo sa ating programa Usap-Usapan pagkatapos lamang po na ilang mga paalala. Ang Pilipinas, laging handa sa pagsaklolo kung usaping kalusugan ang pag-uusapan. Pinatunayan ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na kahit anong sakuna ay nandyan sila at handang umalalay. Noong nakarang taon, sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at DOH Secretary Teodoro Herbosa ay umaksyon sila sa Bicol Region para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa dahil bawat buhay mahalaga. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malaking hakbang patungo sa makabago at mahusay na sistema ang ipinagkaloob ng ating 911 Emergency Response System. During the PBBM administration po, naging digital po kami. Maganda na po yung record ng 911 dahil dati, logbook lang kami, wala kami mga picture, wala kami media files. So sa bagong sistema po ito, lahat po ito nare-record. Ang makabagong sistema ng 911 ngayon ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kahusayan at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Sa pamahalaang Marcos, ang kaligtasan ng mamamayan ang pangunahing adhikain ng kanyang pamumuno para sa pagtatatatag ng isang malakas, ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bigyang kaalaman at kasanayan ang ating mga opisyal ng turismo. Kaya't inulusad ng Marcos Administration at ng DOT ang inisyatibang Sustainable Tourism Development Training for Tourism Officers. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Noong 2022, may mga 13,000 na ang na-train. Mula noon, 256,000 na ang nasanay sa ilalim ng programang ito. Isa na namang legacy project ni Pangulong BBM para sa turismo, para sa bayan at para sa bagong Pilipinas. Marami nga ba talaga ang mawawalan ng tirahan kapag nagtuloy-tuloy ang proyekto sa paglilinis at pagpapaganda ng 25 kilometrong haba ng Ilog Pasig? Hindi po totoo yan. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may layuning gawing lugar ng transportasyon, turismo at kabuhayan ang makasaysayang ilog. Gagawin natin ito sapagkat tama lang na kung sino ang malapit sa ilog ang siyang unang dapat mabibiyaan. Sa bagong Pilipinas, transportasyon, turismo, kalikasan at kabuhayan ng mamamayan ang pinangangalagaan. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranasan ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas sa mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements
for easier access to tourism spots. Ang Marcos administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programa Usap-Usapan at hinihintay pa po natin kung sino yung ating makakausap mula sa Department of Migrant Workers o DMW kung meron man tayo makakausap. At ito po ay kaugnay nga doon sa ating tatalakayin sana, no? Yung tungkol sa mga yung mga naaabandona ng mga ship, no? At syempre kasama doon yung mga Filipino seafarers natin. So aalamin natin kung kukumustahin natin yung pwedeng maitulong sa mga Filipino seafarers natin, no, na nagkakaroon ng problema na ganito, no, yung tinatawag nila na ship abandonment o sea abandonment, no. Dahil dun sa mga nabasa natin, may mga kababayan po tayo, no, ng mga Filipino seafarers na aabandona dun sa gitna, no, ng karagatan na yon dahil may mga employer, may mga may-ari ng mga ship na ginagawa pala itong mga ganito, no? So alamin natin bakit may mga ganon, ano, ng mga problema at ano yung mga ginagawa naman na ating gobyerno para matulungan yung ating mga Filipino seafarers na nagiging napapasama, no, dun sa mga naaabandona dyan sa karagatan. At base doon sa mga pag-aaral, no, doon sa mga research, pang-apat ba yung ating mga Filipino seafarers, no, na naaabandona na mga seafarer nationalities for 2024. Una dyan yung India, sumunod yung Syria, Ukraine at Pilipinas. So itatanong natin kung bakit nagkakaroon ng ganitong problema. Ano yung maaring maitulong natin sa mga ganitong klaseng problema, no, na ating mga Filipino seafarers. Ayan. So, paano ba natin maikukonsidera na naabandon na talaga yung ating mga seafarers, no? Ano-ano ba yung mga sitwasyon na yan na dapat na malaman natin? At kumusta naman yung mga, yun nga, no, yung mga tulong na naibibigay natin sa mga Filipino seafarers na ito na nagkakaroon ng ganitong problema at ano yung mga pwede pa nating gawin, no, para mabigyan sila ng iba pang mapagkakakitaan. So, yan po yung ating pag-uusapan. In fact, dun sa mga research na ginawa natin, may napakarami yung mga abandoned ships, no? 85 abandoned ships noong taong 2020 ba o 2019, kasi nga siguro ito yung panahon na nagkaroon tayo ng pandemya, no, dahil sa COVID. Pero noong 2024 merong 312 na mga ships na naabandona at noong 2023 mas marami, no. Ito according ito doon sa nabasa natin mula sa International Transport Workers Federation o yung ITF. So, yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga at tinatawagan lang po natin, ano, kung sino man yung ating pwede makausap mula sa Department of Migrant Workers. Ayan, yan po yung mga nagiging problema ng ating mga Filipino seafarers sa mga panahon na ito. Yun. So, abangan natin kung sino yung ating makakausap, no? So kung may mga ganito pala, may mga isinasagawa kaya, no, yung ating gobyerno para dun sa ating mga Filipino seafarers na nandoon, kasi may mga kwento na halos hindi uwi yung mga iba nating kababayan, ano, na nandoon at hindi nakakaalis doon sa lugar na yon na kanilang
kinalalagyan. But anyway, antabayanan po natin yung ating mga makakasama, no? Dito sa ating pinag-uusapan na ito. Ayan, wala pa ba? Okay. Sige. Doon sa mga itong pinag-uusapan natin, yung tungkol nga sa mga abandoned ships noong 2024. Actually, noong 2011, nagsimula, no, yung kanilang pag-aaral. 17 yung mga na-abandon. Pero noong 2014, medyo bumaba, naging 7 na lang, no? Pero nung bandang mga 2018, tumaas na siya. Naging 41, tapos naging 42 nung 2019. Noong 2020, naging 85. Noong 2021, naging 95. 2022, naging 118. 2023, naging 132. At noong 2024, naging 312. Okay. So, ayan, kakausapin natin mula sa Department of Migrant Workers. Nasa linya natin si Assistant Secretary Jerome Pampolina. Asek, maganda umaga po. Magandang umaga, ma'am. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Okay. Nasa biyahe daw po kayo, ha? Sorry po. Pasensya na po. Hindi, sorry din po at naabala namin kayo. Gusto lang kasi namin... Walang abala. Okay lang po. Sir, kasi gusto lang namin malaman kung ano po yung masasabi po ng ating gobyerno, lalo-lalo na ng DMW, no? Dito po sa mga napabalita na may mga Filipino seafarers po pala tayo, no? Na nagiging biktima nitong mga abandoned ships na ito. At dun sa dun sa ating pag-research, pang-apat pala ang Pilipinas no sa sinasabi nilang most abandoned seafarer nationalities ngayong 2024. So sir, ano ba to? Unang-una pakipaliwanag muna. Ano ba ito? Bakit nagkakaroon ng mga pag-abandona ng mga ship? Sige, ganito po muna, no? Siguro i-define muna po natin kung ano yung abandonment kasi ang common natin sa layperson ay ang abandonment ay iniwanan yung ating seafarer or kaya fishers sa isang isla na wala silang suporta, walang medical, talagang iniwan. So, hindi po yon ang definition po ng abandonment. Ito po, bagong po ito sa Magna Carta for Seafarers, no? So, ang definition po ng abandonment under Section 6 ng Magna Carta Law ay abandonment refers to a situation where in violation of the terms of the employment contract, the ship owner, 1, fails to cover the cost of the seafarer's repatriation. Number 2, has left the seafarer without necessary maintenance and support, including adequate food, accommodation, drinking water supplies, essential fuel for survival on board the ship, and necessary medical care, or has otherwise unilaterally severed its ties with the seafarer, including failure to pay contractual wages for at least 2 months. So ano po to? Medyo madaming no? Madaming kondisyones kung para ma-declare sila na abandoned. Like for example, yung ibang seafarers, yung mga fishers, hindi nababayaran ng 2 buwan, considered abandoned na po yun. Pero ang po natin, di ba, hindi naman po necessarily na wala silang pagkain, na naiwan sila sa isla, na na-stranded sila doon. Although may mga ganun po tayong mga kaso, hindi po lahat ng na-report na mga kaso ng abandonment ay ganun po yung sitwasyon. So ano po yan? Kasi po yung sa IMO, yung sa International Maritime Organization, tsaka sa ILO, yung International Labor Organization, kailangan po kasi mag-report ang mga vessel owners. Kunyari, medyo na-abandon na ang ating mga seafarer, kailangan nila mag-report dun sa parang database nila. Requirement po sa kanila yon. So ang nagiging problema po is sa amin po, yung mga data po na siguro na nakita nyo rin po yung data nung ITF. Yes po. Nung 2024 yata ng 312. Hindi po lahat yun mga Pinoy. Yes. So halo-halo na po yan. Halo-halo na po yan. So ang po natin is totoo po, medyo may na-abandon na po na mga Filipino seafarers. Ang madalas po, mga fishers. Kung natin yung mga data po namin, madalas po ang na-abandon na ay mga fishers. So ano po ang ginagawa ng DMW dyan sa ganyang mga sitwasyon? Normally po, ang natin is, siyempre tatawagan po natin ang ating mga manning agency para po ma-repatriate ang ating mga
na stranded na seafarers. So ano yun, syempre pag naabandona, normally yan, wala nang pera ang mga ship owners. So ang solusyon diyan, syempre ang DMW, meron po tayong tinatawag na action fund. So yung action fund na yun, pwede natin gamitin yun para maparepatriate sila. So ano lang po yan, aalamin lang natin o nasaan ba silang port, saan ba silang lugar. So pupuntahan po natin sila kasama po kasi may mga migrant workers offices tayo, kunyari sa port ng, madalas po yan sa China. So may mga MWO po tayo sa Hong Kong na pwedeng puntahan kung saan man port sila. Tapos susunduin po yung mga seafarer natin doon. So hindi naman po hindi naman po napapabayaan. Ang ano lang po siguro medyo na rin sa mga ship owners, syempre kailangan ino-notify din kami kasi pag hindi namin alam hindi namin sila mapupuntahan at hindi namin mare-rescue. Pero po ang crucial po diyan is yung yung information na makukuha ng DMW para ma-rescue ang ating mga seafarers. So, very crucial ang timely reporting ng mga manning agency doon sa, kunyari, may na-abandon timely reporting. Kasi pag hindi po sila nag-report, may kaukulang yan, may baka po masuspende ang kanilang lisensya or makansela or mga ganon. So, ano po yan? Dito, may mga programa naman po tayo dyan para masagip ang ating mga seafarers. Ang ano lang po, syempre, we want to prevent. Kung nakikita niyo po yung data, medyo pataas po nung kung hindi ako nagkakamali, during the pandemic po yata yan, tumaas. Yes, sir. So parang ang teorya namin, although wala pa po tayong pwedeng pagbasihan ng teorya, is syempre, nung nag-pandemic, medyo bumagsak yung financial position ng mga ship owners. Yun nga sir, yun nga po yung sinasabi nila na rason kung bakit tumaas yung bilang ng mga nagkaroon ng ship abandonment nung mga panahon na yon. Pero ngayong 2024, nga po sir, medyo mas tumaas pa. Pero sir, pakisagot po yan. Babalik po ako sa inyo, sir. Diyan ka lang. Meron lang po tayong ilang mga paalala. Tapos babalikan ko po kayo, sir, ha? Yes, ma'am. I'll be here. Okay, salamat po. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan na mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin. Ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung
kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo at balikan natin si ASEC Jerome Pampolina ng Department of Migrant Workers. Sir, nandyan pa po ba kayo? Oh, nandyan pa ba? Okay. Sige, hintayin natin medyo, ayun, naputol daw. Okay. Maganda yung sinasabi kanina ni ASEC yung mga paliwanag niya, no, tungkol dun sa mga naaabandona. So, hindi lang pala basta inaabandona yun. Meron ding mga ginagawa. Okay, ayan na si ASEC. ASEC Jerome? Ay, ayun. Pasensya na, medyo nawawala ako. Okay. Anyway, so yun nga naipaliwanag mo na sa amin, ASEC Jerome, kanina, no, yung kung ano ba yung abandonment, hindi basta inabandona, kundi pati yung mga manning agency, meron din silang dapat na panagutan sakaling hindi nila maire-report, 'di ba, yung mga pangyayari na ito. Correct. So, ASEC, ngayon ba may mga naparusahan naman ba tayo ng mga manning agency na hindi nag-report o okay lang naman silang lahat? Yes po. In fact, mayroon po tayong isang, hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng agency, pero nakansela na po ang lisensya. Nung naabandona niya yung kanyang mga fishers, fishers po natin. So nakansela na po ang lisensya. Hindi ko na po lang po babanggitin. Bawal po ba yun, sir? Bawal po, sir, banggitin yung manning agency? Oo, baka balikan ako eh. Anyway, sige po. So at least merong mga napaparusahan din pala, no, ng manning agency. Yes, kasi po. ito rin Yes, po yung mga ikinukwento ng mga seafarers natin na minsan hindi rin sila naaasikaso, kaya nagkakaroon din sila ng problema dun sa abandonment na yon. So sir, ngayon dun dun sa naabandona na 3,133 seafarers na base dun sa report ng ITF at 273 po doon ay Filipino seafarers. So, kumusta na po yung mga 273 na Filipino seafarers natin na naabandona nitong 2024? Yung ano po namin, syempre, ang may kauna-inahang or primary na obligasyon na alagaan ng ating mga seafarers pagbalik nila dito ay yung ating mga manning agency. So either kailangan bayaran sila ng kanilang karampatang mga sweldo, yung mga hindi na ibayad, kailangan ibayad sa kanila, yun yung una. Pangalawa, yung if kunyari sabihin ng seafarer or ng fisher, ay ayoko nang bumalik,
tao dito na lang ako magtatrabaho. Ang DMW po, meron po kaming tinatawag na reintegration program. So ang ano po niyan, nag-offer po kami. Siyempre, hindi naman po pwedeng lahat yun sari-sari store na magbibigay kami ng financial assistance, tas sari-sari store lang yung Siyempre, depende dun sa gusto nung seafarer kung ano yung skills na maano niya. Meron po kami mga programa with other government agencies para ma-reskill sila. Or mabigyan sila ng kunyari sa DTI, meron po kaming MOA na napirma sa DTI kung gusto nila mag-prangkisa. Kunyari potato corner, gusto nila magbenta ng potato Sir, corner. magbabayad ka dyan. May mga ganon, madaming ganon Ikaw ang nagsabi. Kasi naman, kapag syempre, kung seaman ka all your life, bigla ka magiging entrepreneur, parang, di ba, medyo baguhan ka. Mahirap naman na pag-aralan mo yun at biglang hindi ka pala magaling. As well, yung franchising kasi medyo established na siya. Kumbaga parang patatakbuhin mo lang. So parang mas madali. Kasi may mga, ang alam ko, may mga seminar pa ho ang mga DTI para dyan. So hindi naman ho, papasok ka lang doon, bibigyan ka ng pera, pahala ka na. Yung rin ho yan. May konting training ho yan pagka gusto po nung mga seafarers natin at fishers na bumabalik. Okay. Pero meron po bang kung magkano yung cash na available na ibibigay sa kanila kung sakali? Normally yung sa DMW po, hindi ko po yung sa ibang sa ibang government agencies. Pero sa DMW po, usually ang financial assistance na marireceive ng mga seafarers in distress is about baka magkamali ako sa math. Alam ko 75. Okay, 75,000. Pero may pa ho yun. May karagdagang pa, kunyari sa OWA, may magbibigay pa from OWA and other government agencies. Pero kung halimbawa gusto pa ulit bumalik, pwede pa naman na matulungan ulit sila. Ma'am, kasi decision po nila yan. Kung hindi naman po sila na trauma, wala naman po silang gusto nilang bumalik, pwede naman po. Ang lang syempre, tatanungin namin kung gusto pa nila bumalik doon sa data nilang manning agency. At baka nangyari na naman ulit sa kanila yon. So, syempre, may konting reflection doon sa ating mga seafarers kung saan nila gustong pumasok. Okay. Naku, sir, wala na tayong oras Marami pa sana akong gustong itanong, pero sana magkaroon tayo ng part 2. Kasi may mga nagtatanong po dito sa atin, yung mga tungkol sa mga disability claim ng mga Filipino seafarers natin, di ba? Wala na tayong oras. Kaya yun nga sir, mahaba. So part 2 na lang tayo sir. Sige po, okay. Ma'am. Thank you po, Asik Jerome. Sige po, maraming salamat po. Okay, si Asik Jerome Pampolina ng Department of Migrant Workers para sa OFWC-based concerns po siya. Anyway, maraming salamat sa ating mga nakasama ngayong araw na ito sa technical side. Kina Julian Aliston, tama ba? At Ronnie Bumatayo. Sa production side kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Kay Jobel Lustre, maraming salamat din. Okay, so antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamagitan na ating kasama na si F. Gaitos. Ako po si Ben Blones. Maraming salamat po. Magandang umaga. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at